Pumirma na rin ng waiver ang ilan pang mambabatas para buksan ng kanilang bank accounts at dollar deposits. Kasabay nito, hinamon din nila ang Pangulo at kanyang mga kaalyado at gabinete na pumirma na rin. Pero ayon sa palasyo, hindi pa raw ito tamang panahon. Tanong naman ng isang law expert, ano mangyayari matapos pirmahan ng waiver? Narito ang report. Kumasa na sa hamon ni dating Chief Justice Renato Corona ang ilang mambabatas. Pumirma na sila ng waiver para buksan ang kanilang bank accounts, kabilang ang dollar deposits. We feel it is our duty and moral obligation to set an example in complying with the constitutional mandate on public office as a public trust. Kapansin-pansin na hindi pa pumipirma ng waiver si Pangulong Aquino at kanyang mga kabinete sa kabila ng malawakan na panawagan ng taong bayan para dito. Buksan na natin para for public consumption and spirit of transparency, di buksan. Ganito rin ang hamon ng ilang grupo sa Pangulo at kanyang gabinete. Kung totoong sabi niya, kayo ang boss ko, pag sinabi ng boss na gawin mo, dapat gawin niya. Sana makita natin yung President Aquino to D2A along with Senate President Enrile, House Speaker Belmonte. Pero hindi raw pipirma si Aquino sa anumang waiver sa ngayon. Yan ay kahit pa aminado ang Malacanang na kabilang sa campaign promise ng Pangulo noon ang pagbubukas ng kanyang bank account. The President does not have foreign currency deposits. This all came about because one man was on the stand, was being accused of something. Do we put other people in that same situation even when they are not being accused of hiding anything? Hindi rin kumagat sa hamon ng pagpirma ng waiver ang dalawang miyembro ng prosekusyon, pero ayos lang sa kanilang mabusisi ang kanilang salin. Sa salin ko, I filled it up completely, honestly, at there I authorized the Ombudsman to look into it. It's already with the Ombudsman, and so what do you need it for? In fact, I think it was all theatrics. Pero matapos ang halos sunod-sunod na pagpirma ng waiver ng ilang mambabatas, ang tanong ngayon, Aanuhin natin ngayon yung pag-release na yun. Yun. Pagdating sa Korte Suprema, anong gusto nating malaman? Tignan natin para sino na naman dito ang impeachable? Yung ba ang ating yung ba ang ating pakay kung bakit natin gustong makita? Ang Ombudsman, bagaman tatanggapin daw ang mga pirmadong waiver, sisilipin lang daw nila ang bank account kung kailangan ng investigasyon. Pero para sa isang kongresista, bukod sa waiver, may ibang paraan pa para masiguro ang isang malinis na gobyerno. Kung ang SALN at ang waiver ay nagtuturo sa atin kung sino ang nagnanakaw, ang Freedom of Information Law ay magtuturo sa atin kung paano nagnakaw. Sa huli, may nag-iisang sangkap daw na kulang para mapagtagumpayan ang laban sa katiwalian. Political will. And that political will, I think, depends also sino yung nasa posisyon.